Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. So, update ulit tayo mga kapatid. Mabilis lang ito. Ngayong araw, praise the Lord, isa pong magandang balita kasi nga po, kababasa ko lang ito ng news. So, ito po ay galing kay Brother Amir Chaparty. Good news doon sa Gaza. Since alam naman natin yung mga sundalo ng Israel, they are penetrating the north part of Gaza, kung saan po yung pinaka-location ng headquarters, yung pinaka-main na taguan ng mga leader ng Hamas. So, magandang balita ito mga kapatid. I will just share to you today para magkaroon kayo ng idea. So sabi dito, the Gazans are evacuating from north to south of the strip. So ayan, isa sa mga magandang balita, yung mga tao, mga civilians sa Gaza are starting evacuation from north to south. Kasi matagal na silang pinapa-evacuate, pero yun nga, pinipigilan sila ng mga Hamas to evacuate. So pero ngayon, praise the Lord, kasi nga nagsisimula na silang mag-evacuate. Sabi dyan, some with white flags. So this is not how Hamas wanted things to go. Ayaw ito ng Hamas kasi alam nila magiging vulnerable sila once nawala na po yung mga civilian. Kasi nga ang mga civilian yung natatanging pag-asa nila para makatago sila. Kasi nga pag may nasasaktan, masaya sila kasi nga the world are condemning Israel kung mayroong nasasaktan na civilian. So this is not how Hamas wanted things to go. Sabi dyan, within a few days, the area will be clear of civilians. Ito yung pinagpipray natin na makalipat lahat ng mga civilians from north to south. And sabi dyan, the job to destroy this terrorist Hamas group would be much easier. So, kasi nga, alam naman natin yung mga taguan ng mga Hamas na ito doon sa ilalim ng mga hospitals, iba't ibang mga buildings dyan na, ayan, para sila mga daga, mga kapatid. So, pag-pray natin na maubos lahat ng mga civilians na ito na mailipat ng maayos. Tignan natin mga kapatid na talagang Israel cares for these people. Ang mga Hamas lang talaga yung wala silang pakialam. Kaya nga narinig nyo ng makaraang videos natin nung in-interview yung pinaka-leader ng Hamas. Sabi niya, it's not the responsibility yung pagpapatayo ng mga refugee camp, na mga buildings. Sabi niya, trabaho yan ng United Nations. Hindi nila trabaho yung pagpapakain and pag-aalaga sa mga tao dyan. So, ayan, magandang balita mga kapatid. So, let's pray and hope for protection doon. And syempre, Israel are giving their best naman na maingatan ito. And maingatan din yung mga civilian na ito. Kasi nga, hindi ko na naano yung video. Meron ding mga out of this na may lumalabas na mga tao. May mga Hamas na tumitira. Kaya pag-pray natin yung mga sundalo sa Israel na maprotektahan yung mga tao na ito sa mga Hamas. So, panoorin po natin yung video na ito. So, ayan mga kapatid. So, ito makikita natin, may mga, ayan, yung mga tao ay nagsisimula ng umalis sa north. And meron pong inilaan na daan talaga mga kapatid, safe passage yung Israel, yung troops ng Israel para sa mga tao, and they are raising white flags. Makita naman natin, and nakakadaan talaga sila peacefully. Andyan po yung mga tangke ng Israel kasi nga yung mga Hamas minsan they are preventing these civilian to go to south. Kasi nga alam nila na once nawala ng civilian doon sa north part, Israel can do clearly, maayos yung puso ng Israel and magiging, kumbaga, wala na silang poprotektahan ng mga civilian. Wala na silang aalalahanin. Ang aalalahanin lang nila is yung mga maiiwan doon sa ilalim ng tunnel na nagtatago. And they could clear the place much faster. Tandaan natin mga kapatid, there are still a lot of hostages. 200 plus na hostages ngayon ang hawak pa rin ng Hamas. So that's the only reason why Israel entered Gaza. Because they want to get all those civilian. Kaya let's keep on praying that God will continue to intervene and give miracles sa mga tao na ito na hostage, mga bata, young people, and there are people there na ibang lahi mga kapatid. So pag-pray natin out of this, matapos na yung kaguluhan. And yun nga, magandang balita ito dahil people are going out of the north and it is a great news para sa ating lahat. So, ayan, yan lang po yung balita natin today mga kapatid. So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and follow our channel para maging updated kayo lagi dito sa Israel. And salamat sa mga nagsisend ng message sa akin. Salamat sa mga encouragement mga kapatid. And thank you so much for those people who are sharing, they're commenting that they are praying for Israel and praying for peace. Yan lang naman yung gusto natin mga kapatid. Magkaroon ng kapayapaan on both side and maingatan yung mga tao na walang ibang layunin kundi maging mapayapa yung buhay nila. So, same din naman sa Israel. Israel want peace to all nations. Let's continue to pray for that. So, maraming salamat. See you again sa mga susunod natin na video. Paalam.